Pagdinig tungkol sa mga kapalpakan ng NGCP, sinimulan na. Netong Miyerkules nga, ay nagsimula na ang Committee on Energy hearing sa pangunguna ni Senator Raffy Tulfo. Ito ay patungkol sa malawakang blackout sa Panay Island nitong nakaraang linggo, na nagdulot ng perwisyo at pagkalugi ng mga negosyo dahil nga sa kawalan ng kuryente dala ng kapalpakan sa operasyon ng nasabing ahensya. Sa kanyang opening statement ay ipinahayag ni Senator Tulfo ang kanyang pagkadismaya sa paulit-ulit na blackout na nangyayari sa Panay Island at Negros. Ayon pa sa kanya na ang mga perwisyo at pagkasirang na idulot nito ay hindi na maaring balewalain dahil sobrang laki na ng danyos na naidulot nito. Here we are again. Last January 2, 2024, Western Visayas, particularly Panay Island, experienced a power outage for about 3 days. Kung natatandaan po natin, a similar system disturbance that caused a major blackout in Negros and Panay happened last April. Ulitin ko po, here we are again. Same problem, same people, quite possibly same issues. Hiyang-hiya po ako sa mga tao ng Panay Island na naapektuhan ng blackout kasi nangyari na ito sa kanila noon. Yung pahirap na naidulot nito sa ating mga kababayan na hindi pwedeng baliwalain. Yung init, yung kawalan ng kasiguraduhan ay hindi pwedeng baliwalain. Yung pagsira sa mga kagamitan at produkto para sa negosyo, mga medical facilities na naapektuhan. Iloilo City Mayor Jerry Treñas said that Iloilo alone stands to lose 1.5 billion pesos due to the 3-day power outage. Excuse me. I can only imagine what the people of Panay Island went through. We owe it to them na hindi na ito mauulit. Hinikayat din ng senador ang lahat ng mga damalong ahensya at mga representante na iwasan na ang mga turuan ng kamay at sa halip ay kusang bigyang paliwanag ang kapalpakang nangyari. At dapat ay bigyan na ito ng permanenteng solusyon. And so, para sa mga nandito ngayon sa hearing na ito, mga government agencies, DOE, ERC, NEA, mga power industry players, NGCP, IEMOP, PELRECA, excuse me, ang mga representatives of those affected by the power outage, particularly our local government executives. Huwag na po tayo magturuan. Base sa mga narinig ko at nababasa na mga statements sa balita, turo-turuan na lang ang ginagawa. Wala pong maitutulong ang ganitong klaseng usapin. Isa lang po ang request ko sa atin ngayon. Para mapabilis ang hearing natin, imbis na mag-Poncio Pilato o maghugas ng kamay, sana po kusa na ninyong ipaliwanag kung ano po ang inyong pagkukulang at bakit naulit ang pangyayaring ito sa Panay. What could have been done better? What changes should we make to prevent this from happening again? Our people deserve nothing less. Gumawa na tayo ng tunay na solusyon sa power integrity at grid stability sa Panay Island. Let's not wait for this to happen again or to happen in other similar areas. Clean Air Road din niya na 4 na bagay lamang ang gusto niyang bigyang linaw sa pagdinig na iyon. Kagaya na lamang ng tunay na rason ng power outage, pagkakaiba ng naganap na blackout ngayong 2024, sa naganap ng blackout noong huling taon. Ano ang mga maaring gawin ng mga power industry players upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa susunod at kung sino nga ba ang dapat managot sa mga pagkalugi dahil sa nangyaring blackout? Hindi din nakapagpigil ang senador na magalit nang hindi masagot ng NGCP ang tanong kung kailan matatapos ang proyektong 3x100 MVA substation ng NGCP,
na possible sanang gamitin upang tugunan ang rotating brownout na maaring maranasan ng mga residente doon. It would actually take 450 calendar days to put up the substation. And if, again, I mean, there are only 365 days in a year. And if that is not up by end of this year, it's possible that we may have rotating brownout. So if they haven't started construction, 450 days has not started, Mr. Chair. Oh, so you haven't started construction on that project yet? NGCP? Again, apologies, Mr. Chair, we don't have the information as we speak now. Well, you don't have that kind of information? Who has that information? It should come from our construction group, Mr. Chair, which is... And who's the head of the construction group? it's not with us today, Mr. Chair. Kaya, who is that person? Why not call him right now? We will, Mr. Chair. Call him. Call him. Para we would know. Tawagan mo lang. Di ba? Para magkalamanan na. Yan mahirap sa inyo. Binabaliwala niyo itong problema. Seryoso to. Nasa recess kami. Nagpatawag kami ng hearing dahil nakita namin yung urgency na itong problema ito. Pero kayo, pa-relax-relax lang eh. Pa-petix-petix lang kayo eh. Parang baliwala lang sa inyo eh. Kakapal naman ang mukha nyo. Hindi kayo tinatablan ng hiya. Di ba? Tawagan nyo. Call him. Sino ba yan? Yung pinaka-head. It won't take you 3 minutes. Ilang oras na tayo dito, nag-uusap. Di ba? What is 5 minutes? Sige, I'll wait 5 minutes. Call that guy. Kasi, isa sa mga reason kung ba't tayo nandito ngayon is para hindi na maulit itong pangalawang beses na ginawa niyong kapalpakan dyan sa Panay. Para wala ng third time. At ang bad news is, sabi ni Yusek Garin na it might happen again. Despite dun sa recommendation na sinasabi ni Yusek Guevara, ang sabi ni Yusek Garin, it might happen again. At ayaw kong marinig yun, ayaw kong tapusin tong hearing na ito, na bitin tayo doon sa sinabi ni Yusek Garin na it might happen again. Dapat it will never happen again. Gusto ko matapos tong hearing na ito sa salitang it will never happen again coming from you. And of course, supported ng DOE at ERC. Si Presidente na nga mismo, pikod na eh. Di ba? Talagang dapat binabawi ng prangkisa ninyo eh. Di nga. Oh, anong sabi? Oh, dinadaktakan ka ng kausap mo. Sino ba yung kausap mo? Misis mo ata, pinapagalitan ka. Narinig ko yung boses ng lakas. Oh. Galit. Babae yung kausap mo? It's one of our officials in NGCP, Mr. Chair. Kaya who is that leader, yung group? The information came from our Chief Technical Officer, Mr. Rico Kaya Vega. nga, who is that Chief Technical Officer? It's Mr. Rico Vega. Called Mr. Rico Vega. I have the information already. Okay, you have the information. Sige, kayo na matatapos. We should be able to finish the project on December 2024 as the need arises here on. December 2024. Any particular date in December? We No, have dapat December 1, December 2, December 25, December 31, December 32, ay 31. Ano? Sige, magbigay ka ng date. let's just say December 31, Mr. Chair. Isasagad mo December 31. Mr. Roel Castro. Yeah, well, I just hope that it would, put it on record that December 31, 2024, it would be commissioned because if up to this time they haven't even agreed with the landowner on the commercial, to have a commercial agreement on how much is the property and they haven't started construction, and construction is about 450 days. Wow. Probably they could... Ano na ngayon? January 10.
So, less than 365 na. Yes, sir. And that 450... Maliban na lang kung mag-overtime sila, 24/7. Yes, sir. Because that 450 days construction calendar days came from NGCP, Mr. Oh, Chair. delayed So, na naman, NGCP. Yan na naman tayo. Oh, hindi nyo pa pala naumpisan yung construction. Nasaan ang stage yung pag-uusap nyo doon sa landowner? At what stage na kayo? Nasa korte? The information to finish the project, no. Kasi kung nasa korte, hindi matatapos siya ng December. Eh paano kung ang desisyon ng korte abutin ng taon? Paano kung magkakaroon pa ng mga appeal? Sa korte ba yung kaso? No, it's not. Okay. So wala sa korte. So hindi pa kayo nag-umpisa ng construction. Sabi niyo 450 days galing mismo sa inyo to construct. Eh nag-uusap pa lamang kayo doon sa landowner. Nasaan na anong stage na yung pag-uusap niyo? The target commissioning of the project no later than No, December. pumayag na ba yung may-ari? Nagkapirmahan na ba? We're about to finish the negotiation, Your Honor. Oh, hindi pa tapos negotiation. How long would you be able to finish the negotiation? The target to finish the project No, negotiation. Iba yung project, iba yung negotiation. Di na ikipag-negotiate kayo dun sa landowner para bilhin yung lupa. Sa ngayon, di ba, Yes, may Your Honor. pag-uusap pa. Kailan nga matapos yung negotiation nyo sa pagbili ng lupa? Doon pa natin masasabi kaya nyo umpisahan na yung construction. Kasi hanggat hindi natatapos yung negotiation, hindi kayo makapag-construct. Doon pala mabibilang yung 425 days. Sorry, Mr. Castro? 460 days. 450 days. 450 days. Oh, so kailan matatapos? Dapat meron kayong target date na matatapos na yung negotiation doon sa pagbili ng lupa at nagkapirmahan na. Only then mag-umpisa yung bilan ng 450 days. So hindi matatapos December 31, sinungaling ka. Hindi nga, kasi going by what you said, sinabi nyo sa ERC? Ay, sinabi nyo kay Mr. Castro na 450 days, galing mismo sa bibig niya. Oh, tapos sabi mo, December 31, matatapos. Nagsisinungaling ka. The target commissioning of the project, Mr. Chair, already includes the timeline on the negotiation. Hindi nga, di ba, yung under negotiation pa yung pagbili ng lupa. Tama? In fact, Mr. Chair, the other party is also here, Mr. Chair. Hindi nga, kasi ibig sabihin, habang nagkikipag-negotiate kayo sa pagbili ng lupa, nagkukonstruct na kayo? That is what we're trying to negotiate with the PEDC, Mr. Chair, which is the owner. Hindi nga. Kay under negotiation yung pagbili ng lupa doon sa para tayuan nyo ng construction, di ba? That is correct, Mr. Chair. Okay. Kailan nga matatapos yung negotiation? What we're trying to say, Mr. Chair, is that the negotiation to allow us to construct pending the finalization of the commercial terms, Mr. Kaya Chair. nga, so kailan nga ma-finalize yung negotiation para i-allow kayo mag-construct doon sa lugar? We will endeavor to finish the negotiation no later than the end of the month, Mr. Chair. No later than end of this month, which With will be PEDC, Mr. Chair. January 30. Yeah. Paano mo nasabi na matatapos yan no later than before the end of the month? They're already ongoing. Nandito ba yung negosasyon nyo? It's PEDC, Mr. Chair. The PEDC. Nasaan yung PEDC? Dagdag pa ng isang partido ay matagal na di umanong delayed ang proyektong ito. Nanindigan naman si Senator Tulfo na dapat talaga ay makonsela ang prangkisa ng NGCP. Natanong din niya kung bakit ay tila sobra-sobra ang pabor na binigay sa naturang ahensya. Dagdag pa dito ay nabanggit rin ni Senator Tulfo ang hindi pagbabayad nito ng buwis. Sa huli ay sinuspendi na ang pagdinig ngunit inaasahan ng senador na maaaksyonan ang lahat ng kanilang mga napagdiskasyunan.